simple at masaya. Ganyan ko ilalarawan ang buhay na mayroon ako. Basta't ang palagi kong sandigan ay ang buo kong pamilya at ang aking mga pangarap. Dito na ako, mahal. Nay! Tay! Nay! Tay! Nakakuha po ako ng mataas na marka! Tingin nga! Hala! Galing-galing naman talaga ng anak ko! Manang-mana ka talaga sa akin, anak! Di ba? Oo, di ba? Pati yung kapatid mo, yan, gagayahin mo yung ate mo, ha? O, tingnan mo! Di ba? Basta, hindi niyo pababayaan ang pag-aaral niyo. Salamat ho, Itay! Sakit! Itay! 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 Sa paglipas ng isang taon, pansin ko na agad ang pagbabago sa aming buhay. Kasabay ng mabilis na ihip ng hangin, ang mabilis na pagbabago ng ugali ni Mama. Ang dating masiyahin at mapagmahal kong Mama ay napalitan ng malungkot at misteryosong pag-uugali. Kailan ko pa hinahanap si Maria, pero bakit parang wala siya? Ma! Alam mo kung nasan si Maria! Sasabihin ko lamang yan kung magsasabi ka ng totoo sa akin. Elisa, anak, buntis ka ba? Gusto mo pang makita yung kapatid mo, di ba? Magsabi ka na ng totoo sa akin. Hindi naman magagalit si Mama. Oo, buntis ako! Si Henario Ventura ang ama! Pero hindi mo ako masisisi! Dahil simula nung nawala si Papa, bigla mo na lang kami pinabayaan! Nakalimutan mo na ba? Na anak mo pa rin kami? Ni kahit isang araw wala kang pinalagpas sa pananakit mo sa amin! Kung nandito lang si Papa, hinding-hindi niya gagawin yung mga pananakit na ginawa mo! Sana, ikaw na lang hinawala! Tanging ina ka? Wala kang alam sa pinagdadaanan ko! Pasensya ka na. Hilario! Hilario! Ina ka? Wala kang alam sa pinagdadaanan ko!
nasagutan kami ng ate mo kagabi. Pinagtapat niya na sa akin ng katotohanan. Hinayaan ko nga lang muna siyang umalis para pareho kami makapag-isip-isip. Ikaw, anak, hindi ka bang kain? Masarap ito, oh. Di ba paborito mo to? Inulantang ng isang karumal-dumal ng krimen ang mga residente ng Quezon. Pasintabi lang po sa kumakain, masailan po ang susunod na detalye. Isang dalaga ang natagpuang patay sa gitna ng gubat. Ang parte ng katawan nito ay pira-piraso at ibinaon lamang ang ulo nito sa lupa. Pinaniniwala ang involved ang kanibalismo sa naturang krimen na labis na ikinapangamba ng mga residente. Wala pa rin ang nakakapagturo kung sino ang salarin at patuloy pa rin ang pulisya sa pag-iimbestiga. Papasukin mo ako! Ako na! Itatahin kita man na! Ibalik niyo ang anak ko! Saluhan ko na ito sa anak ko! Magbabalot sila! Magbabalot sila! Ang inyong ibuwata. Dito ay may pag-asenso. Forbes Party List, ang serbisyo ay totoo. Sama-sama tulong-tulong, pagbangon ay sigurado. Forbes Party List na tayo. Forbes Party List na tayo. Forbes Party List. Aling Dolores? Ikaw ang pamatay sa anak ko! Hindi niyo ba alam? Yang magaling yung anak nakipagrelasyon sa anak ko! Bitawan mo ko! At hindi lang yan! Siya rin ang ama ng pinagbubutis ng anak ko! Kaya bakit mo siya ginawang patayin, Hilario? Ale, naiintindihan ko po kayo. Mahirap mawawalan ng mahal sa buhay. Pero hindi po tama, tapos-tapos na lang kayong bibintang na wala po kayong pinapakitang patunay. Kung gusto nyong bigyang linaw ang pagpanaw ng anak nyo, dapat kayo dumulog sa Department of Justice. Sinungaling! Bitawan niyo ko! Mga ayop kayo! Bakit niyo pinagtatakpan ang katotohanan? Dapat na kita, Hilario. Buntis ako. Hilario, mahal! Ano ba? Sagutin mo naman ako, oh! Melissa, pasensya ka na. Hilario! Hilario! Bakit ganun ang reaction mo, ha? Alam mo ba lahat ng sinasabi ng baliw na babaeng yon? Sagot! Hilario, kinakausap pa kita. Bakit ikaw ang tinuturo ng babae? Dahil totoo na nakarelasyon ko si Melissa at nabuntis ko siya.
Ayusin mo to, siguraduhin mong malilinis mo ang pangalan niya. Hello, Mr. Garcia. Meron akong gustong pa-imbestiga sa'yo. Magandang hapon, Atty. Mendez. Gandang hapon, Dolores. Kinalulungkot ko ang nangyari sa anak ko. Napalito ko ang hindi natuloy mo, Atty. Pinatay ang anak ko. At malakas ang kutob ko na. May kinalaman dito ang mga Ventura. Ngunit, Dolores, di tayo pwedeng basta-basta magsampa ng kaso. Kailangan natin ng mga matibay na mga ebidensya. Dolores, maaari mo bang salaysay ang mga nangyari? Bago pa man mangyari ang krimen, may kakaiba bang kinikilos ng anak? Meron, Atty. Nagtapat si Melissa na buntis siya. Ano yun? Paano naging involved ang mga Ventura? Nobyo ng anak ko si Hilario Ventura. Pagkatapos mawala ang asawa ko, hindi naging maganda ang relasyon ko sa mga anak ko. Kaya naman, napadalas ang pagkikita ng anak ko at si Hilario. Nabanggit ba ng anak nyo na may iba pang nakakalam na nangyayari sa kanya? Wala siyang nabanggit pero malakas ang kutob ko na nalaman ni Hilario. Ang anak ko, si Melissa, para siyang isang paru-paro na kung ano ang madapuan niya ay magbibigay siya ng kaginhawaan para kaibigan ng anak ko, attorney. At determinado siyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga nagulat kami ng asawa ko nung pinakilala niya sa amin si Hilario. Pero gayon pa man, tinanggap ko ang relasyon nila. Kaso lang, hindi ko sukat akalain na magbubunga ang relasyon nila. Dapat lang talaga na tinuruan ko ng leksyon ng anak ko. Anong ibig mo sabihin? Simula kasi nung nawala yung mister ko, inaamin ko, attorney, na pagbabalingan ko sila ng hinanakit ko. Pero hindi naman umaabot sa punto na napapaiyak na sila sa sakit. Halos araw-araw, pinabalot ako ng kalungkutan. Hinihingi ko nga lang sana na maintindihan nila ako. Pero hindi. Lalong-lalo na yung Melissa na yan. Di man lang niya ako binigyan ng respeto at kahihiyan. May sino ba dito, attorney? Hindi. Hindi. Hindi mo siguro narinig. Andres, bilang kapagbanggit sa akin na ikaw ang mahawak sa kaso ni Melissa. At kung hindi ako nagkakamali, kasama mo siya ngayon. Siya ang pumatay sa sarili ng anak mo, Andres. Kasama mo ang killer ni Melissa at walang iba kundi ang kanyang ina. Minahal ka, Dolores. Ano bang gusto niyong marinig? Na ako ang pumatay? Oo! Oo, ako nga! Hindi ko lang sinasabi sa'yo, attorney. Dahil gusto ko, iba ang madiin, iba ang managot.
nung nagtapat si Melissa? Hindi ko yun natanggap. At mas lalong hindi ko natanggap yung masasakit na salita na binitawan niya sa akin. Pinalayas ko siya, attorney. Pagkatapos nun, alam mo yung susunod? Sinundan ko lang naman siya. Ma, huwag niyo po kong sasaktan. Parang awa mo na, Ma. Sinundan ko siya at hinilahod, hinatak papuntang bahay. Alam mo, doon ko siya sinimulang pira-pirasuhin na parang maninipis na paru-paro. Ano ngayon, ha? Wala ka na. Hindi ka na mapapakinabangan mo. Hindi mo na ako tinulungan. Tumingin ka sa mga mata mo. Lahat ng kasalanan mo. Alam na alam ka. Huwag mo akong sisisihin kung bakit ko ginawa sa'yo to. Bakit mo nga naman ako masisisi? Eh wala ka na. Ano pa yung magagawa mo, di ba? Wala na! At hindi lang yun! Ginamit ko pa ang ibang parte ng katawan niya para lutuin at gawing ulam at ihain sa mesa. Diba? Pero ngayon, alam mo na ako ang gumawa. Kaya ikaw na yung susunod ko! Dolores, sa gagawin mo yan, saan ang bibigat ang kaso mo?